Pagkaalis ni Eloy, pasimpleng inasar ni Pat si Ali dahil sa diretsang pag-amin ni Eloy kay Ali Margie na seryoso siya kay Ali. Ayon naman kay Queenie na halata niya na hindi malis-alis ang ngiti sa labi ni Eloy. Ayon naman sa ginang na yun ay dahil nakalaya na si Mang Fred na ama ni Eloy. Sumang-ayon naman si Queenie ayon dito na kung maging siya magkikita ang ama ng kanyang anak, hindi rin niya ipagdadamot. Bahagyang natahimik naman sa Aling Margie. Maagap na salo ni Ali na meron din mga tatay na ayaw makita ang kanilang sariling anak. Sabay papuri sa ina na best in double shifting sa pagiging magulang. Dagdag pa ni Ali ng ina ay ang pinakamasipag na nanay at tatay na nakilala niya. Ayon naman kay Queenie na sana ganon din ang sinasabi ng kanyang anak na sa halip iniiyakan lang siya gabi-gabi. Takang tanong naman ni Pat na hindi ba baby pa lamang ang anak niya? Pambabawi naman ni Queenie na yun nga ang kanyang ibig sabihin kaya siya gabi-gabing iniiyakan ng anak. Nang makalis na si Queenie, nagkayayaan na mag-ina na kumain na, ngunit pahabol na hirit ni Pat na kung sila na ba ni Eloy ay graduate na as a friend into something else. Iniwasan naman ni Ali ang pangalaska ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, excited na pinag-usapan ni Ramon at Miss Helena kung tatawagin din ba si Helena sa kanyang initial kapag chairman na siya. Ayaw naman ni Helena dahil pareho sila ng initials ng kanyang kuya. Mas gusto niyang matawag na Madam Helena or for short, Madam Hel. Dinalaw ni Ali si Lolo Sir. Mahinahong tanong ni Ali kung nakapagpahinga na ba ng maayos ang matanda. Galit na tanong ng matanda kung bakit nandoon pa rin siya gayong ang kanyang akala nakaalis na siya. Hysterical na dagdag ni Mr. Hugo na ipaparesto ba siya kaya siya bumalik. Pinakalma ni Ali si Lolo Sir ngunit ipinagsigawan ni Mr. Hugo na lumayas na si Ali. Malakas pang itinulak ni Mr. Hugo ang dalaga na dahilan kaya natumba sa sahig. Maagap naman sa Eloy. Nilapitan niya at pinakalma ang nagwawalang si Mr. Hugo. Niyakap ni Eloy si Mr. Hugo at paulit-ulit na tinawag na lolo si Mr. Hugo habang pinapatahan. Natigil naman sa pagwawala si Mr. Hugo na tila nagulat sa yakap ni Eloy at sa pagtawag sa kanyang lolo. Sa bahay ng mga Borja, komento ni Lola Hart na mukhang gabi na makakauwi si Eloy sa panliligaw kay Ali. Balik tanong naman ni Mang Fred kung nanligaw nga ba si Eloy. Sagot ni Lola Hart na mabait ang anak niyang si Eloy at hindi magandang apurahin. Kailangan niyang maintindihan ng lahat. Tahimik na lamang na humigop ng kape si Mang Fred. Samantala, marahang hinahaplos-haplos pa rin ni Eloy ang kanyang lolo Hugo. Habang sinasabing, "Tama na ho, lolo." Mangiyak-iyak na sabi ni Lolo Sir na nakita niyang kasama ni Eloy ang kanyang anak na si Hana. Sa kanya tinanong si Eloy kung meron bang anak si Hana. Umuo naman si Eloy. Naalala ni Lolo Sir ang sabi ng kanyang mga kaibigan na kaya pumasok si Eloy sa mansyon ay upang humanap ng ebidensya para makalaya ang tatay niya. Nakita niya mula sa folder ang larawan ni Hana at ni Fred Borja. Maging ang death certificate ni Hana na may nakapangalang Miriam Santos Borja. Naalala rin ni Mr. Hugo ang komprontasyon nila ni Eloy nang pinuntahan niya mismo sa bahay nila. Nakita pala ni Mr. Hugo ang family picture ni Eloy na nakasabit sa dingding, kasama sina Hana at Fred. Muling tanong ni Mr. Hugo kung bakit kasama ni Eloy si Hana. Hindi naman nakasagot kaagad si Eloy. Napagtanto na matanda na anak ni Hana si Eloy at apo niya si Eloy. Naiyak ng matanda sa puntong ito. Paulit-ulit siya nagsorry sa kanyang apo. Sabi naman ni Eloy na okay lang ho yun. Mahigpit na niyakap ni Mr. Hugo si Eloy na kinilala na niyang apo. Kapwa sila nagkayakang dalawa. Wala pa rin patid sa paghingi ng tawad ang matanda. Anya pa na ang laki-laki ng kasalanan niya kay Eloy. Si Eloy na rin ang nagpainom ng gamot sa kanyang lolo para tuluyan ng kumalma. Sumunod naman kaagad si Mr. Hugo. Muling napadalaw si Cap Rosales kay Margie. Ayon dito na kaya pala hindi sinasagot ni Eloy ang kanyang tawag, nakalaya na pala si Fred. Pagdadagdag pa ng pulis na yun kaya yung winarning sa kanya na Atty. Badayos.
Hindi naman siya sinasagot ni Margie dahil malalim ang iniisip nito patungkol sa nakaraan kung saan pinigilan niya ang dating asawa na iwanan sila ni Ali. Kinuha ni Cap Rosales ang atensyon ni Margie. Ayon dito na matagal na silang magkilala at alam niya kung meron siyang problema. Hindi na nakapag-deny pa ang kausap. Pagtatapat ni Margie na nagkwento sa kanya si Ali tungkol kay Eloy at sa kanyang ama. Pag-aamin ni Margie na minsan siya nagwo-worry dahil alam niyang nasasaktan si Ali kapag naalala ang tatay nito. Usisa naman ng pulis kung si Margie ba ay nasasaktan pa rin. Ayon kay Margie na masakit dahil para ang dali-dali para sa dating asawa na iwanan sila mag-ina. Komento naman ni Cap Rosales na hindi kasalanan ni Margie kung iniwan sila. Ayon naman kay Margie na hindi niya kasi alam ang dahilan kung bakit iniwan sila, na baka siya lamang ang gustong iwan at hindi ang kanilang anak. Ayon naman kay Cap Rosales na hindi niya kasalanan kung merong pinagdadaanan ng kanyang mga anak dahil meron silang sariling buhay na katulad ni Margie. Sagot naman ni Margie na ang buhay niya purong trabaho lamang. Natatawang sagot ng pulis na parang sinabi din ni Margie na wala silang buhay dahil focus na lamang sila sa trabaho. Seryosong inaya ni Cap Rosales si Margie na lumabas din sila ng bahay. Pagkakakala naman ni Margie na literal na lalabas ng bahay ang ibig sabihin ni Cap Rosales. Pagpapaliwanag ni Cap na kanyang ibig sabihin ay gusto niyang i-date si Margie. Nagulat naman si Margie sa biglang pag-aya sa kanya ni Cap Rosales. Sa kabilang banda, inihanda na ni Eloy at Ali ang paglabas ni Lolo Sir. Payo naman na Attorney Jimmy na kailangan gawin nilang lahat na legal dahil baka may gumamit sa sitwasyon ni Hugo for their own agenda. Panigurado daw na maraming magunahan sa posisyon ng kaibigan. Sagot naman ni Eloy na handa siyang magpa-DNA. Isa ka rin ba sa natuwa na na-recognize na si Eloy na isang dugong agkawili?